Alright mga kakulab, nandito tayo sa special edition ng ating kakulab MJA. Dahil syempre special, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo kami ngayon. Syempre, wag natin patagalin, pakilala ko kayo sa ating special guest, ang may-ari ng Golden East Farm. Walang iba kundi si Coach Darren Evangelista. Hello po, hello. And syempre, kasama rin natin, walang iba, ang founder ng F13 Academy, si Coach Power 13 or CP13. Yes, CP13 here. At ang ating special guest, Coach Darren. At mamaya makikita nyo, mamamangha kayo sa mga revelation ibibigay niya. Kakaiba tong ano natin ngayon kasi pansinin nyo naman, nandito tayo ngayon talaga sa farm. Talagang niluwas natin, pinuntahan natin ito dito sa may Clark City. Tama ba? New Clark City. New Clark City. City pero farm. Kakaiba, no? Sige. Wag natin patagalin. Kakulab, Coach Darren. Sino ba pag sinabi natin Coach Darren, sino ba siya? Swimming coach talaga ako. Okay. I've been coaching swimming since 21, 22 years old ako. Wow. Also a swimmer from Mapua and basketball varsity also from Mapua and volleyball varsity also from Mapua. Napaka-humble magpakilala, Yun yung early days. pero narinig ko at alam ko, hindi ka lang basta swimmer coach ka at the same time. Champion! Hindi lang champion, 5 times 5-time NCAA champion. Yes. Pag isang champion, pwedeng chamba Dalawa, champa rin. Pwede Sinambahan ko yung 5. Ito, napakaraming chamba. Chamba 5 5. Ang galing, Okay, pero bago mo narating yung pagiging NCAA champion na 5 beses, sino ka ba? Saan ka nakatira? Anong ginagawa mo? Born in Tondo, sa humble area ng Moriones, Pabia. Doon ako pinanganak. Doon ako sumibol, nag-aaral sa public school, Isabelo de los Reyes Elementary School, pagkatapos National Teachers College. Kasi ang nanay ko teacher, kaya doon ako pinag-high school. So, ganun. My mom is a barangay captain. My dad is a police officer sa Maynila. And most of my young age, hanggang 21 years old ako, doon ako nakastay. Wow. Pero bago ka naging NCAA champion, ano yung naging motivation mo? Bakit? Ano ba to? Course ba to? Hobby na pinuntahan mo lang tapos sige, gusto ko mag-champion. Okay, ganito yan. Nagkaroon ng time na I need to work kasi nakapag-asawa ako ng mas maaga kaysa sa dapat na oras. So wala akong pera. So naghingi ako ng opportunity sa old school ko na to coach there or to be assistant coach to continue my study at the same time. Mayroong konting kita habang iniintay ko yung anak ko. Unfortunately walang bakanting space for me. So I go to other school to seek better opportunity. So yun, napunta ako sa, at that time, PHCR. Tama ba? PHCR. University of Perpetual, PHCR dati. Perpetual Health College of Rizal pa siya. Pag-aari ni Dr. Tamayo. So at that time, meron akong kaibigan o boss o mentor na si Dr. Dagdag. Ask me na, if you want, you can coach. At the same time, continue your studies. I grabbed the opportunity. So, yun yung, doon, from 8th place to 1st place in 3 months. Galing, Wow. So, ibig sabihin, pinasok mo siya dahil sa kakulangan. Kakapusan. Sa pangangailangan. Tawag ng Survival. pangangailangan. Tawag ng pangangailangan. So yan ay working student ka, Yes. tama ba? So habang nag-aaral ka, nagko-coach ka rin para maitawid mo Yes. yung pangangailangan mo. Yes. Ayan, boss, minana mo ba yan yung klaseng mindset? Kasi hindi naman lahat working student Di ba? Yung iba, pag hindi na pag-aral ng magulang, kasi we have financial challenges Yes. Kaya hindi ako nakapagpatuloy Call of needs. Call of needs. Kailangan may marating ka. At the same time, kailangan may pangkain ka. Kasi at that time, mga higpit ang mga magulang ko.
when you start having a family, out ka kagad sa bahay. Oh, So, okay ba? out sa bahay, kaming dalawang mag-asawa, we need to, wala pang trabaho si Chad dahil bago pa yung baby. Nagsisimula pa lang kami. So, I need to work at the same time to finish my study. So kakaiba yung culture ninyo, no, sa family ninyo, kasi usually alam mo naman pag Pilipino yung culture nan, kahit may sariling pamilya na yung mga anak, usually kinukup-kup pa rin eh. Oo, as much as possible yung mga magulang talagang sasaluda rin pa rin niya eh. Pero sa inyo, pag nagsimula ka ng sariling family, out ka na. Yun yung sinabi nila. Okay. So kami, Ang- yun ang tinupad ko. Yan. Ang magandang tanong doon, nakatulong ba yung family protocol na yun na kapag may responsibilidad ka na, you are on your own? I think, oo, nakatulong. Kasi you learn how to strive. You learn how to work hard. You learn how to manage yourself. To stand alone in times of storm, crisis, whatever. Lahat na sinabi mong challenges, nandun na yun. Walang pamasahe, walang pagkain. Pagdating ng 15, wala ka ng putol na yung kuryente mo. No? Putol na. Alam mo, 15, putol na kasi 13 wala na akong pera. Dati kasi usually nagbabayad ka dyan, 20. 15 susweldo ka, mabayad ka ng 20. Kaya doon nagbabayad sa 20. Yun yung reason ng Meralco para may pera kang sweldo eh. oh, So ngayon, 13 pa lang, wala na akong pera. Sa sinweldo ko ng 30. Dahil sa kakulangan, magkano lang naman sweldo namin sa perpetual noon at that time. Di ba, Coach? Yeah! Kasi si Coach nagsabay kami halos itong dumating sa perpetual. We are both neophyte at that time, no? 1995? Ako 91 ako nag-start. Nasa perpetual ka na 91? Player ako. Ah, okay. Playing coach ako. Kasi nakilala kita, ikaw na yung playing coach. so talking about challenges na binanggit mo, sa tingin mo ikaw, ano yung pinaka mabigat or pinaka challenging na pinagdaanan mo na masasabi nating siya yung pinaka mabigat pero siya yung pinaka nakatulong naman sa'yo? Kasi look at this farm, no? This is a 54 hectares na farm wherein hindi naman lahat nagkakaroon ng ganitong klaseng kalaking property, Ano no? ko lang from the struggling early marriage now ito 54 hectares at dito tayo playing di ba? Relax na talagang everybody's dreaming. Kahit ako, grabe na nakita ko talagang generational wealth na to eh. And ano yun yung magandang tanong, ano yung pinakamatinding challenge na dinaanan mo, na experience mo para Marating mo mangyari to. Wala akong nakitang challenge. Nakita ko lang kailangan kong magsikap. Pero yung challenge na nahihirapan ako, hindi ko siya nakitang nahihirapan ako. Nakita ko lang, kailangan ko magsikap. I need more effort. Pero ganito, kwento ko lang, yung bakit naging ganun kasikap, no? There was a time, umuwi ako sa amin sa Tondo. Baka mami maluha ako dito. Kasi mami, patay na si mami at si daddy patay na din. I just want to share it. Kasi ganun sila talaga, top love. Especially my mom. My mom is a very top lover. Napaka-disciplinarya. Punta ako doon. Dumating ako 4:30 ng hapon. May mga telenovela yun. Hindi mo siya pwedeng istorbohin during the telenovela time. Remember, I told you, mami ko is barangay chairman. No? My mom, tell you about my mom, barangay chairman yun. Sa Tondo, may nagtatagaan dyan sa side ng kaliwat ka, nagtatagaan yan. Gigit na yan. Maghiwalay nagtatagaan, papahuin na habang minumura yung nagtatagaan. That's my mom. Ganon siya katapos. Grabe na. Ganon siya katindi sa ibang mga tao, especially sa mga tao, ganon siya. Ganon yung respect na nakuha niya sa mga tao. Gitna yan. Umuwi ka. Sorry ha. Sorry. Hindi ganon. Ganon. Tondo ha. Ibang tao nga, hirap na hirap pumunta sa Tondo, di ba? So, going back, punta ako ng 4:30 sa bahay namin. Nanonood ng mami ko. Inantay ko hanggang alas 8 matatapos yung gulong ng palad, Alisa, whatever, lahat yan. Tinapos ko. And then suddenly, nung siya,
Tanong siya, oh, bakit ka nandito? Sabi ko, mahihingi sana ako ng kahit 500. Sa Tondo kami nakatira, kahit 500. Yung 500 na yon, sangkatutak na pagalit ang kasi yan, aga mo nag-asawa. Yan. So sa madaling salita, bigo. Bigo ka sa paghingi ng 500 na pagalitan ka pa because of what you did. Dahil sinabi niya nga sa sobrang dami ng paalala na tapusin mo na lahat ng kailangan tapusin bago magpamilya. So uwi ako, no? Magmula Moriones, doon kami nakatira, Pabia, hanggang sa bahay ko sa Pasay. Bahay namin ng asawa ko. I walk. Wala na akong pera eh. I walk crying from our house, Ross Boulevard, CCP Complex, Libertad. Umiiyak ako doon because of what I experienced. Kasi, bakit masakit? Because wala akong nakuhang panggatas ng anak ko. So yung 500 pala pang bili ng gatas sana. Pangbili ng gatas. Sinabi ko naman, walang gatas si Camille. Tapos na-reject ka. Na-reject ako. May mura-mura pa yung kaisa-isang apo. Unang ako pa. Alam ko namang merong siyang pera. No? Kasi at that time, nung ano na yun, medyo okay na yung family namin. Nahirapan din sila nung pagkabata nila. Pero at that time, yung medyo mga year 1993 na 1994, medyo nakakaangat na sila sa buhay nila. Umiyak ako magmula Moriones, Ross Boulevard. 9 p.m. to, 9 p.m. ng gabi. Mararamdaman mo yung hangin, malamig, habang lumuluha ka pa uwi. And then, the challenge came in. Binabanggit ko, magiging successful ako. Makakabili na ako ng bahay. Makakabili ako ng maayos na sasakyan. Hindi na ako magkukulang sa pera. Habang ano na yun, hindi na mangyayari sa akin ulit. But, without anger sa magulang ko. But, without anger sa magulang ko. Hindi ako galit. Pero binabanggit ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Habang naglalakad ka nang lumuluha. Yak. Siguro 1 oras yun. Baka nga dehydrated ka na, pare, hindi mo pa alam. Paulit-ulit, no? Dahil kaya ka dehydrated, lumuluha ka because of the pain and whatever you want to be done in the future. No? Doon yung nag-spark. Hindi ako pumunta ng bahay namin for the next 3 years. Sinusundo nila yung anak ko. No, the next morning, may dalang ganyang kalaking gatas ang daddy ko. Si daddy, ano yan eh, soft love yun eh. Tapos, ang tanong lang, kamusta ka na? Alam niya kasi, napagalit. She knows my mom. No? He knows my mom. May S26. At that time, tigpa 500 yun. Ganyan, S26. Malaki. Dalawat kalahating linggo niya ng gatas yun. So, magmula nun, hindi na ako pumunta sa bahay namin 3 years. Wow. Pagpunta ko doon, milyonary na ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, hindi ko alam saan ako pupunta o anong gagawin ko. Basta I told everyone, I told myself, with the next 5 years, I will be a millionaire. Nagko-coach ka na niyan? Wala pa. Wala pa. Oh. Wala pa, wala kang pamasahe. Walang trabaho, walang 95 yun. 95 din ako nag-coach. And then suddenly this coming. Parang, Then, naging coach. Nagkaroon, nagsimula muna, nag-coach. pero maga ka nakapangasawa, ibig sabihin. Kasi, galit si 90, mother eh. 93, Ilang taon ka nun? 22. 22 ka nakapangasawa. Pero tapos ka na. Di pa. Hindi nga. Hindi pa. Tinuloy sa perpetual yung coach nag-aral. So, napaaga ka. Yes. Siguro, di nakakapagtaka, no? Kasi nabalitaan ko, naging model ka daw ng bench eh.